Back to Face dito sa TV5. Madalas nating naririnig ang mga kwentong mas pinaniniwalaan ng ama o ng ina yung kanilang kinakasama kesa sa kanilang tunay na anak. Sa inyo po bang palagay sa pagkakakilala ninyo sa inyong anak, masasabi po ba ninyo na si Emily ay pasaway o matigas ang ulo? Yun na nga po, ma'am. Maganda naman pag nandyan po ako. Yun na nga lang, nalaman ko na lang po sa kaibigan niya na kalaruan nila ng tonggi ito, nagsumbong po sa akin. Minsan, alam po ninyo yung pagtapo ng arinola sa bata? Na may ihi. Sinumbong na po sa akin, ma'am, ng anak ko po. Pero bakit po nasabi ninyo kanina sa akin na parang sumagi pa sa isipan nyo na baka si Emily ay nagsisinungaling at inimbento lang niya yon at gawa-gawa lang po niya yun? Yun na nga po, ma'am, kasi kumisan, pasaway rin kasi yung anak ko, ma'am. Kaya hindi po ako. Pero hindi po sumasagot ang bata. Hindi nyo alam dahil hindi kayo nagpalaki. Alam ko, Ricky, ano galing ng anak mo. Dahil sa akin lumaki, tinuruan ko ng kabaitan. Alam mo yun, pag pumupunta ka, anong ginagawa? Di ba bibli sa'yo? Iginagalang ang asawa mo? Gusto ka lang sa kanya eh. Ay, wala ko gusto. Hindi ho yun. Wag ho natin ibahin. Sorry. Aling Olive, patawarin po ninyo ako, May ha? asawa ako. Wag po natin ibahin ang issue. Nandun po tayo sa problema sa ginagawa po ninyo kay Emily. Wag po tayong maghanap ng ibang butas para may maibato lang po tayo. Ay, hindi ako asawa. Ang tanong ko po, Mang Ricky, Baka gawa mo. yun nga pong iniwan nyo na yung bata at hindi po lumaki na kasama kayo. Naunawaan po namin dahil kailangan ninyong magtrabaho. Hindi ho ba kayo na konsensya na hindi nga po ninyo kilala ang inyong anak? Na dapat nga po, nung kinuha nyo siya, nung siya ay 10 taon, dapat, kumbaga, kung 100% ang ibibigay nyo para makilala lang yung bata, dapat hinigitan nyo pa. Kasi anak po ninyo yan, kadugo ninyo. Kaya po, ma'am, sa akin po, ma'am, humingi na lang ako ng tawad po na yun na nga po na totoo lahat po nagawa ng aking asawa. Pero inisip nyo rin po ba ang damdamin ni Emily? Siyempre, ma'am, masakit po sa akin. Dahil yun na nga po, ma'am, na... Wala na makita babae yan. Kaya alam kahit ko po patayin yun. yung anak niya, Nag-uusap naman ipaglalaban po, niya ma'am, asawa niya. Ano na rin kami. Wala na makita siya. Mahalin niya rin. Wala na siya makita na gawin salbabida. May kutsun na eh. Pero ang nakakalungkot nga, Dr. Camille, ay pwede namang hindi ganon ang maging trato ng isang stepmother o stepfather sa anak nung kanilang kinakasama. Una, paano kaya nagawang ilihim yun ni Kuya Ricky kay Ate Olive? Unang-una, no, kasi Chang, dapat pag nagkataon na naging byudo ka na or byuda sa kalagayan nga nito ni Mang Ricky, ang iisipin niya, meron pa bang pagkakataon na mai-inlove siya uli? At kung yun ay mangyayari, dapat nakahanda siya dun sa pangyayari na sana makatulong ito sa pagpapalaki ng aking anak. Pero unang-una, Mang Ricky, parang pinagkait nyo na kaagad sa inyong anak ang pagiging ama dahil ipinaalaga nyo sa iba. Ang pagpapaalaga po ng isang tunay na anak sa iba ay isa na pong pamamaraan na sinasabi niyong inaayawan niyo ang inyong anak. Dahil kasi ibinigay niyo po sa inyong hipag. Tapos hanapin niyo pagkatapos ng 3 taon, nandun na. Nandun po yung pagkakataon at oportunidad na pwede na kayo ay maging ama dahil nandyan po si Aling Olive. Kung yun po ay nangyari, kahit ano pang sabihin niyo, kayo mismo makakatutok sa anak niyo, hindi niyo sasabihin na ang inyong anak ay pasaway. Kasi kasama kayong nagpalaki sa inyong anak. Salamat po, Dr. Camille. At ang isa pang kinalulungkot naming lahat, Aling Olive, ay yung para bang malakas pa ang loob ninyo at proud na proud ninyong sinasabi na kayo ang pipiliin. Wala naman pong dapat maging pilian, hindi po ba, Mang Ricky? Sa init lang Siguro ng ulo para ko yan. mas maunawaan pa ni Kuya Ricky kung gaano kasakit para sa kanyang anak ang lahat ng ito, sa totoo lang po, talagang naghahanap lang ng isang masayang pamilya. Yan po ang sabi sa amin
ng inyong anak. Pero naging impyerno at parang aping-api siya sa piling ng tao pong pinili ninyong mahalin na si Nanay Olive. Siguro po, mas magandang sa kanya na mismo manggaling kung ano ang mga naging pakiramdam niya at kung gaano kasakit sa kanya ang mga ginawa ni Nanay Olive. Narito po si Emily Piñero. Pasok! Sandali lang, Emily! Ang sama-sama niyo. Dahil hindi mo po alam. Masakit po sa akin. Hindi niyo ba nakikita itong paso na ito hanggang ngayon po na nadala ko. Sakit po. Lahat po ng hirap, nagpalipin po ako sa inyo. Tinis ko lahat yung para tanggapin niyo lang ako bilang anak niyo. Emily, gaano mo kamahal ang tatay mo? Mahal po. Mahal na mahal po. Kasi kung tutusik po, si tatay na lang po nag-iisa eh. Wala na po yung nanay ko. Mahal na mahal ko. Sa kaso lang po, ang sama ng loob ko po. Kasi hindi niyo ako pinapakinggan. Sa aming pagbabalik, bibigyan natin ng pagkakataon si Emily na masabi niya ang lahat-lahat ng kanyang nararamdaman sa kanyang ama. Magbabalik po ang Face to Face. Mahirap man ang aking katanungan, Mang Ricky, pero para po sa inyo, sino po ba ang mas matimbang sa puso ninyo? Ang inyo pong anak o si Olive? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Hand, Foot, and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, F101, Wear Your Needs, Home Appliances by Minami. Galing ng quality, ito ang tunay na masarap. Select Soy Sauce, kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang, mabisa na, mura pa, gawang Pinoy.